Hi everyone, nandito ako ngayon sa likod ng building kung nasaan yung bus, sa inyong bus. So ang plano ko for today is mag-install nitong 30 amp shore outlet. Yan, dalawa yan kasi dalawa yung saksakan ng bus. And yan yung mga gamit natin. I-install ko tong outlet na to dito. Yan, sa likod na wall ng building. Ito yung mga gagamitin nating tools and equipments. So ito yung step drill kasi magbubutas tayo sa bakal ng outside wall. Yung mga screws, syempre screwdrivers. Ito yung mga iba't ibang klaseng screwdriver bits natin. Ito duct seal, para siyang clay pang seal nito sa likod nito pag nakalagay na siya sa wall para hindi siya papaluin ng tubig. Magdadagdagan ko rin itong silicone sealant na to para sure na hindi papasok yung tubig. Ito yung drill natin. At ito yung importante din sa lahat, yung ating conduit. Yan, flexible liquid tight conduit. So dyan dadaan yung wire, yung mga wire mula dito papunta sa wall and then papunta dun sa main panel sa loob, electrical panel sa loob. Pliers, ito yung tester, hindi ko pa naman gagamitin siguro yan today. So yeah, update ko kayo mamaya kung after kong makabit yung tong 30 amp shore outlet. Yan everyone, natapos ko na yung dalawang 30 amp RV outlet or shore power. Yan, dalawang saksakan yan, yan yung isa. Ito yung isa, tapos sinil ko rin yan, nilagyan ko ng sealant dito at dyan, tapos sa loob yan yung itong wire na yan, yung conduit, nilagyan ko rin ng silicone sealant pati dito sa baba yan. Yan, tapos sa loob ganito itsura niyan. Hindi pa gaano nakakabit sa loob kasi hindi ko pa nabibili yung circuit breaker, pero mamaya punta ako ng Home Depot or bukas para nilagay ko na sa circuit breaker. Pakita ko sa inyo sa loob, medyo maingay. Ito ang itsura sa loob. Ito yung wire, yung mga wire, medyo madilim pero ayan. Ito yung dulo ng isa, yung dulo ng isa nasa na, ayun, ito yung dulo ng isa. Papasok yan sa loob ng wall panel na yan. Okay.